ordinansa. Okay, balik tayo dun sa kung anong pinagbuhugutan ng ordinansang ito. Based dun sa pakikipag-usap natin kay City Mayor, Manila Mayor Isko Moreno at saka City Council through Councilor John Ibay dahil siya ang Peace and Order Committee. Di ba marami ng mga insidente sa Maynila na mga riding in tandem, yung mga hold up. Yung punto dito, yung ang pagsusuot ng helmet, there is a requirements na pag sumakay ka ng motorsiklo, requirements sa pag sumakay ka ng motorsiklo, mag-helmet ka. Ito naman sa anti-balaklava law, pag bumaba ka ng motorsiklo, isabay mo yung pagtanggal ng helmet. So, ito naman yung supplement na ipinagbabawal ang pagsuot ng any cover of the head nang hindi naman tayo nagda-drive o nakasampa sa motorsiklo. Ang iniiwasan natin dito is yung mga ginagawa ng mga riding in tandem. Bibili sa mga establishment, pumapasok sa mga establishment, pagbaba nila, naghihintay, parang itong tinatawag ng mga spotter na nakakover pa yung mga ulo nila at hindi sila na-identify because nakakover sila, hindi nakikita ng CCTV natin. Short and simple language, pag bumaba ka ng motorsiklo, tanggalin mo yung helmet, tanggalin mo yung balaklava, tanggalin mo yung cover ng mukha mo para makikilala ka. Now, there is an assumption na kapag bumaba ka ng motorsiklo na nakasuot ka pa ng helmet, may masama kang pakay. It's in relation to peace and order in public safety. Ito yung mga napag-aralan ng ating Philippine National Police and the City Council kung paano ma-address yung mga riding in tandem, mga hold-up na hindi na-identify yung mga suspect kasi nakasuot sila ng helmet, nakasuot ng balaklava, nakasuot ng face mask. Sir, so meaning to say, still, ang pagsusuot ng helmet required kapag ikaw ay nagmomotorsiklo. Tama po ba? Yes. Sa helmet law natin, kailangan natin magsuot ng helmet kapag nagda-drive tayo ng motorsiklo. Nasa balaklava ordinance natin, bawal ka magsuot ng helmet pag hindi ka nagda-drive o nakasakay sa motorsiklo. Kasi mula sa that, sir. Simple lang, ganon. Patungkol sa mga ordinansa ang pinatutupad niyo po, yung maubo nga sa Manila, sir, at itong darating na ordinansa araw, sir. Yan ang mga yung sinasabi natin. Yung mga ordinansa, yung mga batas naman ay ginagawa ito para sa kapakanan ng ating mga mamayan in terms of public safety, in terms of peace and order. Ang panawagan ko na lang sa ating mga kababayan, sumunod na lang sila. Kasi nagkakaroon lamang ng kahulugan ang mga batas na ito, yung mga ordinansa lang ito, kapag ito'y napapatupad at ito'y nasusunod. Kasi it could create ng tawag natin ng peace and order, orderliness ang kwan dito eh. Hindi naman mahirap ang magsunod sa ordinansa. So, isang panawagan ulit natin, huwag nila baliwalain yung ordinansa. Kasi marami nang lumabas ng mga warrant of arrest dahil lang sa pagpabayulate ng ordinansa. Sir, sa stricto niyang pagpapatupad sa mga legal na ordinansa, ano sir ang status ng Tondo ngayon, sir? Under your leadership sa LBD Station 1, sir? It is an overwhelming na kasiyahan sa part ng ating mga kapulisan na nakikita na namin na unti-unti na silang nasasanay na sumusunod sa mga batas at ordinansa dito sa Tondo. Sa bagong Tondo, tayo ay disiplinado. Sabi nga, kapag hindi ka sumusunod sa ordinansa o pasaway ka dito, hindi ka taga-Tondo, dayo ka. Thank you very much, sir. Salamat po.